encouragement for the Christians every day. Kasi ang buhay Kristiyano, hindi lang pang every Sunday, pang everyday. Bukas, Lunes, Martes, Miyerkules. Dapat ang isang Kristiyano, araw-araw. Kristiyano sa loob ng bahay, Kristiyano sa trabaho, Kristiyano sa eskwelahan, Kristiyano kahit saan ka magpunta. And the Apostle Paul is encouraging us. Number one encouragement ni Apostle Paul, be joyful every day. Or be full of joy every day. Everybody say, be full of joy every day. Yan yung unang-unang encouragement ni Apostol San Pablo. The one who wrote many of the epistles in the New Testament. Alam niyo, sinusulat niya itong book, yung epistle to the Philippians, or the book of Philippians. Nasa preso siya, nakakulong. Nakakulong because of persecution. Nakakulong. Sa kabila ng kanyang kalagayan na siya nakakulong, nag-i-encourage pa ng mga laya. Nag-i-encourage sa mga Kristiyanong nakalaya. Sinasabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Tayo kaya nating mag-encouragement kung tayo nakapreso? Tayo kaya nating mag-encourage, sabihin natin sa iba, uy, magalak ka, maging masaya ka. Sa kalagitnaan na nararanasan mo yung matinding pagsubok sa buhay. No? Ibig sabihin ng preso, you are in the middle of a difficult situation. Pero you can still say to others, rejoice, kaya mo yan, magalak ka lang, tawanan mo ang iyong problema. Freddy Aguilar yun. Okay. So, alam nyo, pag marunong ka tumawa sa kalagitnang sitwasyon, ibang klase ka. Ibig sabihin, hindi lang kaligayahan meron kang malalim na kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Because happiness is different from joy. Yung happiness, nakukuha sa happenings, lumilipas siya, madali mag-expire. Pero yung joy that comes from the Holy Spirit, even in the middle of the fierce situation, or you are in the fiery flame of troubles, you can still have this joy inside of you. Alam mo na sa kalagitnaan ng pagsubok na dinadanas mo, kasama mo ang Diyos. At napapatawa ka, napapahalak ka. Pagka ganon, iba natingin sa'yo ng kaawa, hindi na natin kaya to. Amen po ba? Sa kalagitnaan ng dami na binigay natin, tumatawa pa rin. Kasi yung joy niya, hindi nabibili, binibigay ng Panginoon from deep inside of Him, from the inside out. That's what we call unspeakable joy. Everybody say unspeakable joy. At ang joy na ito, si Lord lang ang kayang magbigay nito sa atin. So, kaya ang sabi, be full of joy every day. Ang secret, dapat meron kang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kapag meron kang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo, ang nagbibigay ng joy ay nananahan sa puso mo. Kahit ano pang nangyayari sa paligid, kaya mong magalak. Woo! Hallelujah! Amen ba? At yung mga may galak sa puso, nagmamanifest sa mukha. Mukhang smiley. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang smiley. Nakangiti ba? Ha? Malayo pa Biyernes Santo sa April 18 pa yata ang Biyernes Santo. Okay. Bawal ang nakasimangot dito. Dahil nandito ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ini-encourage tayo ng Diyos. Kasi alam nyo, kapag ikay malulungkutin, pag lagi mineditate, negative. Ano mangyari sa'yo? Manghihina ka. Pati yung alak-alakan mo, yung buto mo, yung tuhod mo, nanghihina, affected ka kapag ikaw ay malungkutin. Amen po ba? It affects your health. Kasi yung mga laman-laman mo, walang sigla kasi ang lungkot mo eh. Ang sabi nung yung mga katawan mo, wala nang lakas. Wala nang makuha lakas. Pero pag masiyahin ka, mga batid, laughter is the best medicine. A happy heart is the best medicine. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! So, kaya ang encouragement ni Apostle Paul sa atin, be full of joy every day. Filipos 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen! Can you say amen to that? Oh, 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 oh.